Alam mo yung horror, may dugo sa mukha, yung ano, tingnan parang nakakatakot. Pero pag intindihin mo, iba yung ibig niyang sabihin ng author actually. Meron siyang sinasabi sa'yo, hindi mo lang nakita. Kasi nag-project yung yung mental process mo. So ngayon, may disowned self ka na tinatawag. Na-disown mo yung part mo, kaya nagagalit ka, naiinis ka, kailangan mong patayin or anything. Kasi disowned self mo. Yun yung beautiful part ng self mo na hindi mo ma-accept. So yan. Yan ngayon yung nangyayari. So, to think of it sa spiritual practice, wala namang ugly thing. Kaya lang, meron tayong tendency na gusto nating i-impose kasi little gods kaya tayo. So, tingin natin sa sarili natin, mga Diyos tayo, na yung standard natin, napakagaling, tama palagi. Alam mo yung ganun. Kung may katwiran ka, ipaglaban mo, kasuhan mo yung tao. Alam mo yung ganun, yung ginamit mo pa yung yung legal system para i-justify yung fragmentation ng mind mo. Alam mo ganun. So, imbis na ma-resolve yung issue, lumala lalo. So dahil sa'yo, pinromote mo yung pag-split ng family, ng community mo, ng neighborhood mo. Ikaw yung inspiration nila. Ano yung nangyari? So, hindi naman ibig sabihin na pag may harm, in-accept mo. Hindi. Yung point dyan is, once na nakita mo yung spiritual background niya, hindi ka mag-rush into judgment kasi hindi mo alam yung past history niya. Baka alam mo yung past history ng physical body niya, pero yung soul nila, wala kang kaalam-alam. Yung bata, before, pag nasa tiyan pa siya ng mother niya, according sa Vedic literatures, nakikita niya yung 100 lifetime niya. Ibig sabihin, 100 times na nag-appear yung body niya, nakikita niya. Na ngayon, tanungin mo yung mga taong, yung, kahit sino lang tanungin mo, nakikita mo ba yung 5 lifetimes mo, anong story mo? Hindi, kahit yung isa, hindi nila makikita. So, ganun ka-superficial, ibig sabihin, blinded na. Hindi niya na alam. So, ngayon, magre-reading ka sa ng isang tao, hindi mo nga alam kung yung nire-read mong yan, outcome ng past life niya, hindi. Ay yung suffering na in-experience niya, o kung ano man yung nangyari na binasa mo, hindi mo alam. Nagbabayad siya ng past life niya. So, dahil hindi mo nakikita, napakababaw ng analysis mo, yun. Ngayon, imbis na mag-create na mag-integrate yung individual, lalong lumala yung projection niya. At so, ano mangyari? Every time na may problema siya, tatakbo siya sa'yo. So, yung autonomy niya nawala na. Hindi mo rin siya tinuturuan kung paano gumamit ng cards. Paano mag-develop ng self-mastery. Insight sa sarili niya. Wala. Para siyang mild at saka moderate form ng mental illness yung in-encourage mo sa tao. So, yun. Ngayon, dahil hindi naman covered yung past life, kaya may past life regression therapy, hindi naman yata lahat ng mga readers marunong yan, card reader. Hindi ko lang alam. Baka basic hypnosis nga, hindi nila alam. Alam mo yung ganun? So, yun. No, ngayon, ito yung tool is para i-facilitate yung pag-develop mo ng awareness, insight. Ma-accept mo yung isang bagay at saka makakommit ka na i-develop mo yung self mo. So, hindi ka nga na ngayon mag-impose ng standards mo na hindi natin alam kung saan mo rin napulot o reliable din kaya yan. Baka after 20 years lang yan effective, hindi naman effective yan sa whole lifetime ng isang tao. Alam mo yan, yung standard. Standardized.
Kahit yung mga standardized test nga, hindi nga nila ma-standardize ng maayos. Kasi kung standardized test yan, ano yan eh, hindi mo nga sana ma-cheat yan. Mahirapan ka ma-cheat, pero pwedeng i-cheat. So, ganun yan. Pwede mong lokohin yung taong nagbibigay sa'yo ng test. Pwede ka mag-pretend na parang ganun yun. Kaya nga, kailangan doon, yung discuss natin is, may meditation ka sa tarot para maano mo yung self mo. Kasi tool yung tarot. May iba pang mga tools. Astrological, lahat